Alright, yan ang Vox Populi tuwing Sabado, 6 to 9. Ay, 6 to 8 p.m. pala. Sorry. 6 to 8 p.m. So, banatan yan. 2 oras na banatan, balitaktakan at mag-uusapan natin ng mga issue sa lipunan dyan. Tuwing Sabado, magkakasama ang 7 banateros yun. Ang lupit. Diyan lang kami nagsasama-sama ha. Tuwing Sabado yan, 6 to 8. O, panoorin nyo yan sa aming, meron tayong page niyan, Vox Populi, ang boses ng bayan. At mapapanood nyo rin yan sa Banateros 2.0. Yan. At isi-share din namin yan sa aming mga personal Facebook page. Yan. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Ang lupit ninyo. Ang lupit nyo. Talaga palakpakan tayo. At meron tayong bagong issue ngayon. Actually, napakarami nito. Hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin to. Baka yung iba makalimutan ko na at pagpasensyahan nyo na po ha. Eto kasi, ang nangyayari dito hindi lang daw si BBM ang gusto nilang mag-resign, pati din si BP Sara. Parang lumalabas nga na sinasabi ng iba si BP Sara na lang dapat ang mag-resign, hindi na si Bongbong Marcos. Kasi ganyan ang narrative nila ganyan ang lagi nilang sinasabi. Putyang ina, sinabi na nga nung kapatid na adik yung presidente natin at hindi lang ang presidente, pati yung mga anak, pati yung asawang pangit, adik. So, ano pang hinihintay nyo? Hinihintay natin yung mga uniform personnel natin na gumalaw. Ewan ko kung bakit hanggang ngayon tahimik pa rin sila sa mga nangyayari dito sa bansa. Anong hihintayin nyo? Hihintayin nyo pa ba na may mas marami pang mamatay dahil sa kapabayaan ng ating presidente? O hihintayin nyo pa ba yung abot sa inyo, di umano? Yung mga pakimkim ba? Di ba? Kasi kung nakikita na natin na wala talaga Kasi kita nyo naman, bagyo. Yung sa pagsasalita pa lang ni Senator Amy na pagiging adik. Actually, hindi lang matagal lang sinabi ni Pangulong Duterte yan Meron tayong presidential candidate na adik. O hindi kayo naniwala. Siyempre, bilang isang kapatid na si Senator Amy sa katayuan niya, hindi niya pwedeng ilaglag basta-basta yung kapatid niya. Kumbaga, parang sinizape niya pa rin na, boy, magbago ka na boy. Kutya ang mali lang kasi dito, si Senator Amy, pinatagal pa, tsaka sinuportahan niya pa na tumakbo bilang presidente. Akala niya na porket may purpose na o meron ng dapat gawin sa Pilipinas, presidente ka na, magbabago na. Hindi, mas lumala pa. Ina. Pinakamalaking korupsyon na nangyari dito sa kasaysayan ng Pilipinas etong panahon na to. Walang iba. Ang lupit nga sabi nga ni Manong Chavit, yung tatay mo, 32 years. Ginawa, 3 dekada, 32 ba kung hindi ako nagkakamali. Basta 3 dekada niya ginawa. Yang ganyang style. Ikaw po, 3 taon lang. Mas matindi ka. Hayop ka. Ganon. At yung sinasabi ko nga kahapon sa ating programa na special edition ng Vox Populi dyan kahapon sa SMNI, wala talagang utang na loob tong mama na to. Putang ina, isipin mo na lang, kahit kapatid, walang utang na loob, no? Hindi, gano'n na lang kahit sa kapatid niya na lang wala pa rin siyang utang na loob. Biruin mo, hindi pinapapasok sa headquarters nila. Yung nagpakilala o yung tumulong o yung pinakamalaking na itulong, sabihin na natin si BP Sara nga, pero hindi makikilala o hindi magiging tandem nito ni Bongbong Marcos itong si BP Sara kung hindi kinausap ni Senator Amy. Alam nyo, hindi natin trip yan si Senator Amy Hindi natin gusto yan. Pero dahil dun sa ginawa niya, sa pagsasalita niya, oo, durog na durog yung ali na yan. Masakit yan sa puso niya talaga yung ginawa niya dahil kapatid niya yan At pinapalabas nga nung iba na hindi daw yan magkapatid. Iba daw ang tatay ni Senator Amy. Putsang na, kahit iba tatay niyan, kung pareho naman ang nanay, yun pa rin yun Kapatid pa rin Diba? Ewan ko sa mga tarantado na to kung bakit pinagtatanggol pa rin nila si Bongbong Marcos. Putang ina nyo. Gusto nyo, dahil lang sa ayaw nyong umupo
yung isang Duterte, o specifically si VP Sara Duterte, ayaw nyo na rin, okay lang sa inyo na may adik na presidente? Yan ang problema eh. Tapos itong si Auntie Claire, todo tanggol na naman. At meron pa nga tayong picture dito na itong mga ito, parang tahimik. Diba? Ito yung mga maiingay pagdating sa ito yung basta maiingay na na opisyal. Lalong-lalo na yan si Dilima, pag narinig niyan Duterte, putang ingay niyan. Ayan, si Risa Ontiveros. Sama mo na yung si Rapi Tulfo, maingay din yan. Maiingay itong mga to, pero putang ina ngayon tahimik. Nakakabingi ang katahimikan ng mga pinklawan na to. Mga dilawan na to, nakakabingi. Kamusta na kayo? Bakit nakakabingi yung katahimikan natin, ha? Hindi namin kayo maramdaman, ha? Hindi kami sanay eh. Hindi kami sanay na hindi kayo nararamdaman o nakikita sa mga social media na nagsasalita. Bakit pagdating dito sa rally na to, na INC rally at dyan sa pagsasalita ni Senator Aimee, bakit tahimik yata kayo mga boss? Anong nangyari sa inyo? Natatakot? Na mabash, ganon? Nang inahalata na kayo. Yung dating sinusukan nyo na masasabi natin na kalaban nyo sa politika, yung Pulahan, yung Marcos, sinusukan nyo yan dati. Diba? Never again pa kayo noon. Pero ngayon po diyang kakampi nyo na. Magtotro pa na kayo. Ang lupit ninyo talaga, putang ina. Eto pa isa. Ito, ayan Ang paborito nating palengkerang attorney na Yusek na spokesperson at / tagapagtanggol ni Marcos na hindi mo alam kung anong trabaho nito. Nakapagtanggol ba ni Marcos, ni Lisa o ni Tulfo? Ay hindi, ni Soto. Di mo na alam kung sinong amo nitong ali na to eh. Kung san talaga eh. Yan hindi PBBM, hindi sasailalim sa drug test, Palacio. Wow. Tignan niyo yung mukha ni BBM dito. Ha? Tignan yung mukha niya. Lumalabas na yung itsura niya. Kakasinghot. Ano pa? Ito yung balita natin ngayon na itong mga ewan ko kung sino itong mga to. Panoorin na lang natin. Pero bago tayo mag-umpisa, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Ganoon din po, paki-follow po ang aking TikTok, Banateros, paring RJ Banateros, paring RJ sa Facebook at Banateros 2.0, SMNIDZAR 1026 sa YouTube. Maraming salamat at Vox Populi, huwag niyong kakalimutan, ha? Ito. Hahanda na ang iba't ibang labor groups sa ikakasang malawakang protesta sa November 30 Bonifacio Day. Ang panawagan nila, bumaba na raw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, pati na rin si Vice President Sara Duterte. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Wow. Marcos resign! Duterte resign! Duterte resign! Mga itsura ng mga to. Mapipili kina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Dapat silang dalawa mag-resign. Bakit Ito naman? ang nagkakaisang panawagan ng Working People Against Corruption o WPAC at ang Kilusang Mayo 1 o KMU. Napapagod na raw sa paghahanap buhay ang mga manggagawa na may malaking kaltas sa buwis mula sa kanilang mababang sweldo. Nananakawin lamang pala ng mga korap. Hindi natin kailangang mamili sa dalawang Oy, mga gago. Ano nanakawin ng korap? Sinong korap dyan? Si Marcos lang. Pinagtatanggol pa nga ni Lacson eh. Walang ibang gagalaw dyan. Putsang ina neto mga to, ang tatanga rin eh. Walang ibang gagalaw o walang ibang hindi marirelease yung budget na yan kung walang pirma ng presidente, mga bugok. Anong kinalaman ni BP Sara dyan? Ha? Pati nga siya tinrabaho, 'di ba? Yung budget diyan sa DepEd, 'di ba?
Ang hinihiling niya 5 billion. Putya, ang gusto mangyari, kumikbak yung iba. Magkano daw sa kanila? Tapos hindi pumayag si VP Sara. Ngayon, pinatungan nila ng 10 billion. So naging 15 billion. Yung 10 billion na yun, sa kanila na yun. Oh, ano sinasabi nyo? Yung 125 million? Ha? Na confidential fund na sinabi ng COA, na mismong COA ang nagsabi na walang anomalya dun sa confidential fund na ginamit ni VP Sara o yung nasa Office of the Vice President. So, tama yung pagkakagastos, tama yung pagkakagamit ng budget nung confidential funds. Oh. Anong kine-question nyo? Bakit sinasabi nyo si VP Sara isasama? Putang ina nyo, bakunwari pa kayo. Nanakaw. Marcos Duterte, resign. Umalis na kayo dyan. Mayroong alternatibo at yun ang gobyerno ng bayan. Kanya-kanyang siwalat ng hinaing ang mga labor group. Kasama rito ang mga manggagawa ng BPO at ibang private companies, pati mula sa hanay ng migrant workers. Para sa Alliance of Concerned Teachers, si 50 pesos kada araw lang ang naidagdag sa kanilang sweldo. Samantalang male-maleta ang perang ninanakaw ng mga politiko. O, si VP Sara yan. Hoy, alam nyo ba na si Pangulong Duterte ang nagtaas din nung sahod ng mga teacher noon? Ganon din si ang sahod ng mga pulis, si Pangulong Duterte din. O ba't inaano nyo si VP Sara? Kayo ang kukulit nyo rin talaga no? Di na rin kayo maintindihan Kung si Marcos lang kasi siya ang pinuno niyan. Hindi naman marirelease yan, hindi naman lalabas yung mga yan kung walang pirma niya. Kung binito niya o yung hindi niya tinuloy, yung mga, putang ina, sinasabi niya pa 4,000 pages ang binasa niya. Putang ina mo, gago ka ba? 4,000 pages, okay, sige, kung presidente ka, kaya mong basahin yan, walang problema. Pero putya, nakita mo na yung mga katarantaduhan, bakit ang laki? Bakit ganito kalaki? Hindi ka pa nag-question. Bakit ganito? Bakit? Kasi pinsan mo. Kasi makikinabang kayo. Oh. Wala Ano? Ang ninanakawan po dito ay yung kinabukasan ng ating kabataang Pilipino. Okay. Ayon naman sa Alliance of Health Workers, sila ang humarap sa panganib noong pandemya pero kinalimutan na daw ang kapakanan nila. Marami pong benepisyo ang hindi pa ibinibigay ngayon at laganap din po ang mga contractuals. Oh, sino may kasalanan yan? Ha? Sino may kasalanan yan? Oh, si VP Sara? Hindi. Si Bongbong Marcos. Puta, siya yung nakaupo siya yung presidente O, imbis na ibigay sa inyo, nasa na napunta? Putya, nasa maleta. Hindi naman sa hindi naman sa kinakampihan na dahil nga tayo Duterte supporter, dahil sinusuportahan natin si VP Sara. Hindi. Putya, huwag niya idama yung Ali. Wala namang ginagawang masama yung Ali. Putya, ginipit nga yan ng todo Halos hindi na nga bigyan niya ng budget, di ba? O kaya nga naputol yung mga project o yung mga programa ng OBP. Yung iba, yung burial assistance, yung pantawid, yung binibigay nila sa mga bata na pag sa umaga, parang tinapay. O, nawala yun. Bakit? Ginipit Walang budget Tapos sasabihin nyo, pati si VP Sara mag-resign. Gago pala kayo. O bakit kasi gusto nilang tignan natin kung sino ang papalit once na mawala o sabay na mag-resign. Nasaan na ba 'yun? Sabay na mag-resign ang presidente at ang vice president. Sabi dito sorry. Ano ba 'to? Wait lang Wait lang. Wait lang ha.
Okay. Ito. Oh, 7 pala yun. Wait lang. Numerical kasi. Okay. Sabi dito sa Article 7, Section 8 ng 1987 Philippine Constitution, uupo bilang Pangulo ang Senate President kung walang Presidente at Vice President. So ang Senate President ang magiging acting President. Kung walang Senate President, kung hindi rin available ang Senate President, ang Speaker of the House of Representatives ang susunod na magiging acting President. So simply apply succession order kapag parehong wala ang Presidente at Vice President, ang uupo ay Senate President. Kung walang Senate, Speaker. Okay? Pero ito ito ay acting President lang. Kung for example, walang masasabi natin na walang presidente, hindi pwedeng presidente na kagad yung Senate President, ha? Hindi ganon. Hindi kagaya niyan sa Vice President. Pag nawala ang presidente, automatic presidente na yung vice. Hindi. So acting lang sila. Magkakaroon ng special election upang pumili ng bagong pangulo at pangalawang pangulo within 45 to 60 days. So yan yung mga mangyayari kung magkasakaling walang kung sabay silang mag-resign yung presidente at yung vice president. Ayan ang mangyayari. Itong mga to, wala yatang alam to eh. Ang problema dito, ang Senate President natin ngayon ay si Tito Sotto na hindi mo alam kung saan nakalin. Na magulo kausap, na hindi alam kung ano yung dapat gawin. Dalawa yan sila ni Lacson. So, ang speaker ngayon tao ni Romualdez. So, walang mangyayari talaga kung dalawang presidente, itong gusto nilang mangyari na tatanggalin ng dalawa. Hindi nga po pwede yun. Pwede naman, pero bakit? Bakit si Vice President gusto nyo rin isama? Kayo ba ay mga tropa din? Sa aming mga pampublikong ospital. Para naman sa transport groups, tumaas ng tumaas ang kinikita ng mga may-ari ng kumpanya ng petrolyo na sinasabi nila'y crony ni PBBM, samantalang ang mga tsuper ay lugmok sa hirap. Sa dami po namin, bilyon ang nagiging bayad namin o ambag sa tax. Pero wala pong proyekto ang gobyerno para sa amin. Bagkus ang mga malalaking kumpanya pa nito, nagmamalaki pa, lalo pa si Ramon Ang na nagmamayari ng Petron. Magmula daw po nitong January taon kasalukuyan hanggang October, kumita daw po sila ng 9.7 billion. Eto hindi ko naman pinag-aano si Ramon Ang hindi ko to pinagtatanggol o kumbaga kasi tatay ko driver din eh. So ramdam ko yung hinaing nito. Pero sir, hindi naman si Ramon ang ano niyan. Ang may hawak niyan. Actually si Ramon ang tumutulong pa nga yan para mapaganda ang Pilipinas. Gusto pa nga ewan ko sa inyo. Medyo dapat nag-re-research muna kayo bago kayo magkomento ng ganyan. Hindi ko pinagtatanggol si Ramon ang wala akong pakialam dun. Hindi ko rin kilala yun. Pero, yung tao na yun, tumutulong din naman. Hindi lang yun basta kabig ng kabig, okay? Sana iniisip nyo muna yan. Sana nire-research nyo muna yan, ha? Alam ko yung hinaing nitong mga driver na to kasi ganyan din yung tatay ko eh. Alam ko yun, jeepney driver, laki kami sa hirap. Pag walang pasada, walang kita, walang pagkain, ganon din yan. Pero, kung iisipin nyo, hindi siya si Ramon. Ang punot dulo talaga niyan, itong gobyernong Marcos. Siya ang namumuno, head of state, di ba? Lahat ng nangyayari sa baba, lahat ng nangyayari dito sa Pilipinas, problema niya yan, kasalanan niya yan. Kung hindi niya kayang solusyonan yung mga yan, bakit nandiyan pa siya nakaupo? Ganun kasimple yun. Tapos ang gusto ninyo, mag-resign pati si BP. Punta kay Davao. Hindi, kasi ganito yan. Punta kay Davao, tignan nyo yung pamumuhay, tignan nyo yung kapaligiran sa Davao, tignan nyo yung sistema sa Davao.
as i-compare nyo dito sa sa Luzon, sa Maynila, o sa ibang mga lugar, o sige, ganon. Makikita nyo yung yung Duterte na, yung style ng Duterte na maayos eh. Okay, mahigpit sila, matalim magsalita si Pangulong Duterte. Si VP Sara talagang matapang din talaga yan, nananapak. Pero yung style nila na yun, epektibo. 'Di ba? Hindi yung kagaya nitong putang inang presidente natin. Napabangla-bangla lang. Napabulol-bulol. Ewan ko nga kung bakit hindi pa rin nagsasalita yan eh. Dahil nga nagsalita na yung kapatid niya, ang sino nagsasalita? Si Sandro. 'Di ba? Na meron tayong source na doon sa kaibigan natin na di umano itong si Sandro Marcos every Friday daw pumupunta yan dyan sa St. Luke's para magpababa ng tama. Di umano to di umano, allegedly na pumupunta daw yan si Sandro Marcos para magpababa ng tama dyan sa St. Luke. Sabi ng kaibigan natin, kaibigan natin. Nakikita daw nila yan dyan, di umano. Hindi ako nagsabi nito Di umano, kaya nga di umano Na nagpapababa daw ng tama. Totoo ba yan, sir? Bakit ngayon ikaw ang sumasagot sa tatay mo? Baka pwedeng sumagot yung tatay mo. Bakit? Hindi niya kayang yung direkta, yung biglaan. Oy, adi ka daw. Hindi niya kaya yon. So ang gagawin niya, mag-iisip muna ng Kaya nga 'di ba? Hindi nga umaati ng yan. Ng mga debate. Kasi hindi niya kaya yung biglaan. So, kailangan niya ng preparation para maging para hindi siya mabigla, ganon. Sa laki ng kinikita nila, ang aming mga driver ay patuloy din na lumiliit ang kinikita. Walang ginagawa ang ating gobyerno. Nais ng grupo na magkaroon ng Transition Council sakaling matanggal ang dalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Ang gusto nilang pinuno ay walang record sa korupsyon at human rights violation. Kaya kaisa daw ang WPAC at KMU sa Bakit may human rights violation ba si VP Sara? May krimen ba siyang ginawa? Kayo masyado kayong halata Wala namang ginagawang violation sa human rights sa si VP Sara. Wala meron siguro yung sinasabi nila yung tatay, si Pangulong Duterte. Pero si VP Sara wala. Bakit kayo nagkakaganyan? Sa korupsyon, automatic na yan, Marcos. Bakit? Meron nga silang ill-gotten wealth At hindi ako nagsabi nito, Korte. Korte Suprema ang nagsabi. Gaganap na rally sa November 30. Panawagan nila na bahain ng taong bayan ang Luneta para maihayag ang pagkadismaya. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Okay, yan yung natin parang hindi lang si Bongbong Marcos ang gusto nilang pababain. Ito naman tayo, kay Lacson tayo. Balik tayo kay I have it Lacson. on good information that yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-Congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted na nag-deliver siya ng 25 billion. Hindi, dito muna tayo mga pare Doon pa lang, yung insertion kumbaga na fulfill o natuloy, medyo alanganin na tayo.
Alanganin ka na hindi mo isasama yung presidente. Bakit? Pinirmahan niya eh. Di ba sinabi niya, binasa niya pa nga? Ano yan, Lacson? Bakit pinagtatanggol mo yata si Bongbong Marcos? Ha? Bakit, Pinky? Kasi hindi. Ganito yan mga tangina naman talaga oh. Gagawin niyo pa kaming tanga eh. The mere fact na pumirma yung presidente dun sa BICAM, sa GAA na yan, sa GAA na yan, na pumirma siya at nakita niya yung mga insertion, bakit ang lalaki nito? Bakit ang lalaki ng mga pumasok dito? Hindi kagaya nung sa proposed budget, di ba? Bakit ang daming pumasok na insertion? Dun pa lang, magtataka na dapat ang Pangulo, bakit may ganto? Bakit may mga ganto? Ano nangyari? Di ba may pinakita nga ako sa inyo na hindi ko alam kung 100 plus. From, alam ko yung kay Belmonte in 2001, kung hindi ako nagkakamali, yung Speaker Belmonte, is parang ang insertion lang nun 12% kung hindi ako nagkakamali. Basta 12%, 13%. Yun na yung pinakamataas na insertion. Pero nung naging speaker, si Romualdez, putya umabot ng 75 hanggang 100 plus percent yung insertion. Pinirmahan nyo ng Pangulo, ha? Di ba meron pa nga tayong nagkaroon ng issue na blanco yung BICAM? Tapos sinasabi ng Pangulo na walang blanco siyang nakita doon sa sa binasa niya na 4,000 pages plus. Di ba sabi niya yan, I review it, I read it. Wala akong nakitang blanco, gumaganon siya. Wala nang blanco doon kasi lahat na yun napasok na yun GAA na nga yun Diba? Yung blanco doon sa BICAM pa lang. So sila yung bahala na maglagay ng presyo o yung budget na gusto nila. Kaya blanco. As pinapapirma na nila para wala nang problema. May mga umapila, ba't blanco yan? Excuse me. Yun yung problema. Doon pa lang medyo alanganin na yung Pangulo na sinasabi mo. Alanganin na yung Pangulo dito sa sa bigkas mo na wala daw kinalaman. Na sila Bersamin at Olaybar daw ang kumukuha ng pera o tumanggap. Okay, sige, sila yung tumanggap ng pera. Pero putangina, bakit imposibleng hindi malaman? Ang ganda nga nung example ni Banat Bay kahapon ganito yung example. Kung may nangungutang sa akin, for example, si Sir Jack, tapos mangungutang ako, sasabihin ni Banat Bay sa akin na nangungutang si Sir Jack ng 100,000, sa tingin nyo bibigay ko kagad kay Banat Bay nang walang confirmation kay Sir Jack na hindi nag-chat si Sir Jack? Ganito yan ang mangungutang o ang kukuha ng pera dyan o magsasabi sa'yo yung nangungutang. For example, si Sir Jack nga. So paring RJ, pautang nga ako ng 100,000 pero ipadaan mo kay Banat Bay. Siya ang kukuha ng pera. Ganun. Hindi po pwedeng yung si Banat Bay mismo ang mangungutang para kay Sir Jack kasi medyo alanganin yun Ngayon, ang gagawin ko, i-confirm ko na Sir Jack, nangungutang ba sa'yo nangungutang ka ba ng 100,000? Kasi sabi ni Banat Bay, nangungutang ka daw at ibigay ko sa kanya. Doon mo mako-confirm. Hindi mo pwedeng magbigay kagad. Ganon din yan sa Pangulo. Diba? Hindi po pwedeng yung yusek niya na ito nga si Bersamin at Olaybar lang ang magsasabi na boss, kunin namin yung 100 billion o 51 billion. Ilan ba yung nakuha ni Bongbong Marcos? Ilan ba yung nakuha nila? Sabi ng presidente, kunin daw namin. Sorry. Ikaw na magbibigay noon ng 50 plus billion o di ko alam kung nakalimutan ko kung Ikaw na magbibigay ng pera, i-confirm mo muna sa Pangulo. Boss, merong kumukuha dito, yung mga yusik mo, kinukuha yung pera. Ano, ibibigay ko ba? Ganon yun.
Parang yung palusot na ito ni Lacson, putang ina, kalokohan to. Na yung mga Yusek lang ang kumuha ng pera, walang kinalaman yung presidente, tapos hindi nyo alam? Wow! Ano kayo, tanga? Ay nako, wag nyo na kaming paikot-ikutin. Diba? Representing the 25% commission, di umano, para kay presidente, that I will attest na hindi totoo. No? Yun talaga absolutely untrue or false. Untrue or completely false. Why? Because, last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ayan daw. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion na di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Oh, paano? Now, Yusek Trigib Olaybar. Other personalities. Anyway, regarding the 100 billion, binrake down kasi nireview niya yung kanyang notes. This is all related even to the appointment of Secretary Recto. Hindi, ang tanong ko sa'yo, Mr. Lacson, bakit hindi nyo yan sinama sa official o yung original affidavit? Bakit ngayon nyo lang yan inilabas? Kaninong ba siya? Parot ba siya? Kaninong tuta ba siya? Kasi bakit ngayon lang? 'Di ba? Kung kailan nagsabi na si Saldico, tsaka kayo nagsalita ng ganyan. Bakit yung sa original affidavit nyo walang ganyan? Di ba mahilig pa naman kayo kung hindi siya under oath, wala yung kwenta, walang value yun. O ano ngayon? Di walang value din yan. Under oath ba siya dyan? Halata kayo eh. Huwag nyo na kaming paikot-ikutin. Imposibleng walang kaalam-alam ang Pangulo dyan. Huwag nyo nang iligtas. Anak ng puta naman, oh. Lahat ng nangyayari, lahat ng kapalpakan, lahat ng korupsyon na nangyayari dito sa panahon na to, may galaw dyan ang Pangulo. Bakit? Siya ang leader eh. Siya ang pinuno eh. So kung nalalaman niya na wala ba siyang intel, wala ba siyang tanga lang ba talaga siya? Dahil nagkakanakawan na ng pera ng taong bayan, wala siyang ginagawa, imposible yun. Kung naririnig mo na pinsan mo mismo ang gumagawa, putya pa iimbestigahan mo na yan. Ano nangyayari dyan? Ha? Nung una pa lang, nung unang taon pa lang, kung nakikita mo na yung malalaking insertion na pumapasok, putya nga na hindi ka na magkakaganyan. Ang ginawa mo, nagyabang ka pa. Ang problema kasi nagyabang eh. Ha? Etong niyabang niya, 5,500 flood control project at tuloy-tuloy pa na nangyayari at may ginagawa tayo. Ayan, tuloy-tuloy yan, 5,500. Putya, dumating si Bagyong Karina. Yun, nabunyag ang mga katarantaduhan. Kaya tama yung sinasabi natin na hindi lang to galaw ng isang tao, hindi lang to galaw natin. Hindi lang to galaw, hindi lang to banateros ang dito, hindi lang yung mga DDS vlogger, hindi lang yan yung mga nagbubunyag, hindi. Galaw to ng Panginoon. Kasi Panginoon na ang nagpaulan eh. May niyayabang ka ngayon ha. Sige, paulan tayo ng matindi. Putya yun. Sumabog. Umapaw. At ang palusot nila, nabangga ng barko. Putang na, dun lang ba bumaha sa binangga ng barko? Ha? Buong Pilipinas, bumaha. Tapos pinagyayabang mo. Wala kang alam dun. Wala kang alam, sinabi lang sa'yo na meron tayong flood control project. Iyabang mo to ha. Wala kang alam, wala kang idea o hindi mo ininsist na saan yan. Gusto ko makita yan bago ko sabihin sa SONA. Para ngayon, dahil nga sa korupsyon na nangyayari, para ngayon hindi ikaw ang maputukan, gumawa ka ng isang body investigatory
Basta ICI. Gumawa ka ng ICI para magmukhang ikaw yung bida. Pinapalabas mo na ako nga gumawa ako ng isang body para mag-imbestiga sa mga korap Oh, bakit ako gagawa? Yan yung narrative niya Narrative nila, lalo na to si Castro Bakit ako gagawa ng isang body na mag-iimbestiga sa mga korap na opisyal kung korap ako? Malamang hindi kayo imbestigahan yan. Ikaw yung gumawa Day 1, simula nung umupo ka, anong mo? Anong tinanggal mo? PACC. Ano PACC. Teka lang i-search ko tama yung sinabi ko. Wait lang, nakalimutan ko. Yung kay Greco Bellica. Oh, ito. Tama. Presidential Anti-Corruption Commission. Si Pangulong Duterte ang gumawa niyan. Bakit nung unang-una ang ginawa mo, tinanggal mo yan? So, ibig sabihin, sa pagtanggal mo pa lang niyang PACC na yan, yung Presidential Anti-Corruption Commission, meron ka ng balak gawin. Diba? Siya lang ang pwedeng magtanggal niyan Presidente. Ibig sabihin, ayaw mong maimbestigahan, ayaw mong bantayan yung mga galaw ninyo, yung mga balak ninyo. Dun pa lang sa pagtanggal mo niyan, alam na natin na may gagawin kayong katarantaduhan. At eto na nga, nagsasabog na lahat. Nagpuputo ka na lahat. Tapos sasabihin ito na ni Lacson, mga kababayan, mga pare, mga banateros, walang kinalaman ng Pangulo? Di wow ka pala. To be the executive secretary as he is now the acting. Tangina, ang binibintangan nila yung mga nag-resign, si Bersamin tsaka si Olaybar. Silang may hawak niyan. Ito ano tong mga to, mga tao lang to Putang na yan. Hindi ko maisip. Hindi talaga maarok ng utak ko kung paano putang ina. Ewan ko hindi nila kaya yan. Wala silang power. Yes, acting kasi hindi naman pwede magbigay ng ad interim appointment because Congress is not in sampaling recess. kita. Bakla ka Okay. Anyway, ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Yung 29 billion, other agencies. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigyan niya ako ng kopya. O yun nga bakit letter? Bakit letter lang yung binigay sa'yo? Bakit anong tawag dito? Bakit hindi dun sa mismong original affidavit? Bakit ngayon niya lang sinabi? Dapat noon niya pa yan sinabi, di ba? Bago lumabas. Dahil lang may lumabas na issue galing kay Saldico na tinuturo ang Pangulo tsaka itong si Tambaluslo sa si Romualdez, maglalagay sila o magsisend siya, magbibigay siya ng handwritten. Handwritten para ibigay kay Lacson. Bakit hindi nyo sinama sa original affidavit yan? Yan ang malaking tanong dyan. Bakit ngayon lang? So, kaninong kaninong alaga yan? Si ang pangalan yan? Si Bernardo. Ang pangalan nga nitong tanga na to? Wait lang binahanap ko Basta si Bernardo. Yang DPWH na ayan si Yusek Roberto Bernardo. Roberto ka pa naman. Bakit hindi nyo sinama nga sa original yun lang ang simple Bakit hindi nyo sinama sa original affidavit yan? Bakit ngayon lang? Kung kailan nagsabog si Saldico ng palusot na naman.
Para iiwas nyo sa Pangulo yung issue. Para iiwas nyo sa Pangulo para pagmukain nyo yung Pangulo na inosente na naman. Ha? Yan lang naman kasimple yan eh. 51.01, I think almost 52 billion. Oh, sige. Anyway, sige. So 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaibar. Yun lang naman. Ay, putang ina nyo. Ganito yan eh. Pero sana nga magsalita tong yung si Olaibar, yung mga Ganito yan. Hindi mo pwede. Kaya nga sila pinadaan nila kay yung NEP, 'di ba? Yung NEP na sinasabi, National Expenditure Program. Kaya nga hindi nila dinirekta sa NEP yung 100 billion di umano makikita kagad sila na kinuha nila 'yon. So kailangan nila ng middleman, kailangan nila ng middle gigitna para hindi sila kagad direktang maturo. Kumbaga, may dadaanan yung pera para hindi kagad sa kanila. So, strategy yun para makaligtas sila ngayon pag nagkabukingan. Ay, hindi naman kami tumanggap ng pera, si Zaldico eh. O, tinuro si Zaldico, di ba? Bago dumaan sa kanila yung pera. Ngayon, si Zaldico, nabwisit na, ako lang tinuturo yung mga tarantado kayo. Di tinuro niya, ang mastermind dito si Marcos tsaka si Romualdez. Ginagamit lang nila ako pero nakakaduda doon yung wala siyang natanggap. Ayun ang imposible. Pero yung sinasabi niya na sila ang may kagagawan niyan, putang ina, bakit hindi? Sila yung speaker ka tapos ang presidente pinsan mo. Kayo ang may hawak ng budget. O, isa pa. Eto ngayon, siguro, hindi ko alam kung eto yung kwento parang assuming ko lang na ito ang nangyari. Gitna pa rin ang ginamit nila na si Olaibar para hindi dumirekta sa Pangulo yung pag-abot. 'Di ba? Para hindi, inabot namin yan kay so walang alam yung Pangulo dyan. Sila lang yan, dyan lang yan sila. Ngayon, eto na ang sinisisi. Kasi hindi daw napunta sa Pangulo, imposible daw mapunta sa Pangulo kasi sa kanila lang daw inabot. Mga putang ina nyo, wag nyo na kaming gaguhin, pwede? Alam na namin ang diskarte ninyo, kaya kung pwede, tangina, ako bumaba ka na Marcos, mahiya ka naman, ang kapal ng mukha mo. And sabi niya, pati ikaw Lacson, umalis ka na rin dyan, putya wala na. Eto pag binoto nyo pa tong gago na to, tsaka si Soto, ewan ko na lang sa inyo, ang lalaki na ng problema nyo sa buhay. Hindi, imposible. Eto nga nakakapagtaka nga. Bakit pumasok pa yan dyan Bakit dumikit yan? Isipin nyo. Pucha, mas sikat si Bong Revilla kay Soto tsaka dito kay Lacson. Bakit pumasok tong dalawan to? Para magtrabaho sa Pangulo. Para sila magtanggol sa Pangulo. 'Di ba? Ganun lang yan Tapos ang kawawa ngayon sila Bong Revilla, sila Jinggoy, putsang ina tinatrabaho na naman ang tinatrabaho. Ewan ko na lang talaga. Ewan ko sa inyo. Ay. Pilipinas kung mahal, ano na nangyayari sa iyo? Ang pagkalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President. In at least 10 deliveries. Yun na yun? Butangin na, walang kalotay-latoy yung pinagsasabi nito ni Lacson. Wag nyo na kasing i-divert, wag nyo nang ipaikot-ikot pa. Putang ina yung nagsalita na nga mismo sa inyo. Biruin mo nagsalita na yung kasama nilang magnakaw. Zaldico. Tapos kini-question nyo pa, sinasabi nyo, ay walang value yan. Hindi dapat ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee, dapat gitna ka lang, hindi ka dapat yung halatang-halata kang naglilining ka dun sa Ay walang value yan, sinasabi niyan.
Kasi nabanggit yung amo namin na si Bongbong eh. So walang value yan. Anak ng putya talaga naman, oh. Ewan ko sa inyo. Oh, ito, ano natin? Panoorin natin to si Auntie Claire para mabuisit na kayo. What do you think po, banat nga po ba o pagmamahal po ng isang nakakatandang kapatid yung ginawang statement po ni Senator Amy Marcos kagabi? And do you think she has a legal basis or batayan dun sa kanyang mga statement na even during the president's teenage years ay gumagamit na siya ng droga? Parang may nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat? Gago. Ganito yan ha. Nanggigigil ako dito sa hayop na to eh. Pwede ka mag-donate. Yung mga manginginom nga sa sa kanto, nagdo-donate ng kidney nila di ba? Di mo ba alam yun? Di ba nakikita nyo yung mga nagdo-donate ng kidney nila para may yung may mga hiwa dito. Di ba meron tayong documentary niyan, hindi ko alam kung si Maris Umali ba ang o si basta may documentary tayo ng Eyewitness yata kung hindi ako nagkakamali. Meron documentary niya na yung mga tambay na yon nagdo-donate sila o nagbebenta sila ng mga kidney nila para meron silang pang gastos, pang inom, pang happy-happy kasi malaki nga daw. So ano yung sinasabi mo na hindi pwedeng mag-donate ng alam naman natin na yan si Marcos, mahilig mag-party yan, mahilig mag-inom. Oh, di sabog ka na naman. Alam na, kitang-kita yan, mahilig mag-party yan si Marcos. Kumakanta pa nga yan sa mga kasi hindi nagtitip eh. Ay, nako. Oh, ngayon, sinasabi mo na hindi healthy, hindi naman talaga healthy yan kasi manginginom nga yan. Alam natin yan. At alam mo yan. So, porkit ba manginginom o hindi na pwedeng mag-donate? Pwede. Tangan to. Tanga mo. O pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Hindi yun paninira, bobo. Alam mo, pagmamahal yun kasi hindi niya kinukonsinte. Actually, late na nga eh. Late na nga niyang sinabi eh. Late na siyang siguro dahil nga mahal niya yung kapatid niya, ayaw niyang mapahiya yung pamilya nila dahil nga gusto niyang i-redeem yung pamilyang Marcos doon sa pagkakasangkot o pangyayari nung sa tatay nila. So, eto nga. Eto na, pinaupo ko yung kapatid ko, sinuportahan ko yung kapatid ko para ayusin yung pangalan namin, para ayusin na yung Pilipinas sa pamamagitan ni Marcos, magtuloy-tuloy yung iniwan ni Pangulong Duterte, 'di ba? Siya yung mag-aangat ulit ng Pilipinas, si Bongbong Marcos, para mabura na yung mga nangyari noon da marumi o madilim yung pangalan naming Marcos. Po siya nagkamali ngayon si Senator Amy. Mas lalong lumala. Lumala ng lumala at ayan, putang ina, ito na. Sinong kawawa? Ang mga Pilipino. Tapos sasabihin niya na hindi daw pagmamahal na siraan. Pagmamahal yun, ate. Anong mas gusto mo? Konsintihin na yung katarataduhan ng kapatid mo kaysa dun sasabihin? Gago ka rin pala eh. Ewan ko sa'yo. Ano ka ba, te? Marcos ka ba? Hindi ko na alam nyo dito kay Auntie Claire, pag pumunta to sa rally, tas nakita ng mga tao na baka batuhin to eh. Oh. Paninirang walang basihan. Hindi pwedeng, ate naman. Hindi niya sasabihin nyo kung wala siyang basihan. Bakit? Pucha, ang daming nakarinig ang daming nakakita yung sinasabi niya. Alangan namang sasabihin niya lang yun para iangat yung sarili niya. Hindi, putya, lubog din siya dun. Marcos siya eh. Actually, siya nga pa. Bakit ngayon mo lang sinabi, ate? Matagal na naming sinasabi yan sa inyo. Matagal na sinasabi ng banateros siya na
Senator Amy, magsalita ka na. Meron kang alam dyan, kapatid mo yan, ading mo yan. Kaya, putyang ina ko, hindi po pwede ang mga pagtatanggol mo. Actually, sinisave niya pa nga yung kapatid niya noong nakaraan eh. Hindi niya pinapangalanan eh. Pero dito, napuno na si ate. O, tangina, tama na. Putyang dami nang namamatay eh. Pinang inang Tony Claire, sarap sampali ng putang ina. Gago. So alam naman natin, muli uulitin ko. Walang basehan ng putang ina, walang basehan. Actually, pag ayaw ko sabihin kasi baka baka hanapin. Okay. Pero nagsabi sa amin na isang manager na di umano pag dumadating daw yan yung mga Marcos, yan sila, pinapasarado daw yung bar. Tapos, after nila mag-session, after nila mag-meeting daw, di umano, putya ba, pabalikin na. So, magpe-perform ulit. Makikita daw nila yung mga guhit na puti dun sa lamesa. Baka pulbos lang naman yun. So, dun pa lang. Eto, hindi ako nagsabi nito, di umano. Yun, makikita mo yung mga pulbos na sinasabi rin ni Senator Amy na sila mismo ang naglilinis after nila mag-party-party. Pwedeng maging totoo yun. Bakit? Kasi pag high ka na, putya, wala ka ng pakialam kahit makalat. Ha? For example, kahit paglasing ka nga lang di ba? Paglasing na lasing ka, kahit saan ka na humiga, basta makatulog ka. Wala na, okay na yan. O paano pa pag-high na high ka? Si Auntie Claire, putsang ina, wala ka ng pag-asa, ito na yung huli mo, hindi ka na makakabangon sa susunod. Kasi durog na yung pagkatao mong tanga ka. Wala kang kwentang tao, yan lang masasabi namin sa'yo, wala kang kwentang tao. Mas gusto mo pang ipagtanggol yung addict, mas gusto mo pang ganyan ang mangyari sa Pilipinas kaysa kampihan mo yung mga kapwa mo Pilipino. Ay gago ka. Mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption. Issue about corruption. Sino pinoprotektahan ni Senator Amy? Si BP Sara? Ang mga Duterte? Issue about corruption? Uy, baka nakakalimutan mo may ill-gotten wealth ang pamilya Marcos at sinabi yan ng putang ina, dapat ito madisbar. Ang bobo nakalimutan mo ba na ang Marcos ay may ill-gotten wealth at ang si Imelda Marcos ay merong kaso yan? Ha? Kalimutan mo na? O hindi mo alam? Dahil bobo ka? May ill-gotten wealth yung Marcos, pamilya Marcos, hindi mo alam? So sinong may issue sa corruption? Ang mga Duterte o ang mga Marcos? So sinong kinakapihan ni Senator Amy? Sinong pinapatukuyan mo? Ang mga Duterte na naman na may issue ng corruption pero wala naman kayong mapatunayan. At sinabi ng COA na walang anomalya o walang pagkakamali o walang masasabi natin na hindi ginawa o hindi ayos ang paggamit ng budget ng OBP pagdating doon sa confidential fund. So clear tayo doon. Walang problema. Okay yun lahat. Yung ill-gotten wealth ng pamilya Marcos, sino ang nagsabi na meron? Ha? Ang Supreme Court na hindi mo alam. Bakit hindi mo alam? Di ba abogado ka? Tanga mo pala Ayan ang problema kapag kupal. Tanggol ka ng tanggol sa pamilya, sa kay Marcos, especially diyan kay Bongbong Marcos, pero putang ina hindi mo na alam yung profesyon mo. Abogado ka pa ba talaga o tagapagtanggol ka na lang? Mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin na murderer kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga. Tangina mo, mami murderer.
Gago. Talagang doon pa rin ang punta talaga, no? Yung tanong ni nung lalaki, nung reporter, doon sa kapatid niya, kay Senator Amy, yun ba yung pagmamahal ng kapatid mo? Pwede niya namang sagutin sana nung dun lang sa issue na yun. Dun lang sa tanong na yun. Pero hindi eh. Ang ginagawa ni Auntie Claire, talagang idinidikit o pinupunta niya dun sa mga Duterte na hindi, bakit kinampihan mo yung mga Duterte kaysa sa kapatid mo? Hindi naman yun ang tinatanong. Diba? Itang ilan tong babaeng to? Hindi naman tinatanong kung bakit kinampihan ni Senator Amy ang mga Duterte kaysa sa kapatid niya. Hindi yon. Ang tinatanong nung lalaki, pagmamahal ba yung ginawa ni Senator Amy na nagsabi siya o binunyag niya yung kapatid niya na nagdodroga? Pagmamahal po ba yon? Ayun ang tanong. Hindi yung kampihan. Animal. Isa na nga lang yung kidney niya ni Marcos eh. O sige, isa na lang yung kidney niya. Putang ina, kitang-kita nyo kaya yung mukha niya. Kasi ang kidney ay ano yung naglilinis, 'di ba? Nag-aalis ng toxin sa ating katawan. So pag wala kang masasabi natin pag yung meron ka ng kidney failure, doon na nagkakaroon ng komplikasyon dahil hindi na nga nalilinis yung katawan mo, hindi na nalalabas yung mga toxin. So nagre-reflect yun dun sa katawan mo. So kita naman natin si Marcos ngayon kung anong reflection ng mga ginagawa niya. Durog na durog yung muka. So isa na nga lang yung kidney ni Marcos, pinapahirapan niya pa. Tangina, nagre-reklamo na yun. Kung totoo man to ha. Para mawala, masugpo ang korupsyon sa bansa. Tangina mo. Kaya masasabi ko sa'yo, tangina mo, Claire. Napakagago ng babaeng to. Hindi ko alam kung saan planet. Pero eto dati yung critic ni Marcos, talagang binabatikos niya si Marcos sagad-sagaran sa buto. Pero ngayon po siya, grabe ipagtanggol, ibang klase. Ibang klase ang nagagawa ng pera. Bongbong Marcos, tapatan mo nga yung binibigay mo kay Claire sa amin kapag tanggol ka namin. Joke lang, gago. Ang ina mo. Dapat sa'yo, Bongbong Marcos, kitang-kita na yung yung nagre-reflect na yung ginagawa mong katarantaduhan sa katawan mo, putang ina yan. Siyempre, hirap na hirap yung kidney niya na maglinis. Kung totoo man yun kung isa na lang yung kidney niya. Kung totoo man yun, hirap na. Putya, pinahirapan niya palalo. Ay, putya, baka pumutok yan. Pumuputok ba yun? Hindi ko alam eh. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa amin. Ay, sa akin. At kayo'y nainis. Alam ko nainis, nabuisit, napamura kasama ko. Maraming salamat sa pagsama sa akin, sa pagdamay. Anyway, kung nagustuhan nyo yung ating mga videos o itong video na to, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes. Ganon din po, pakifollow po ang aking Paring RJ Facebook page, Paring RJ Banateros TikTok account, Banateros 2.0 DGAR 1026 SMNI, at ang ating mga ang bagong programa ng Banateros, yung Vox Populi, ang boses ng bayan. Yan, lahat ng gusto nyong iparating o sabihin na natin na ibabasahin natin yung mga comment ninyo dyan. At tayo ang tatayong boses ninyo. So, please support Banateros dahil hindi tayo titigil hanggat hindi nawawala to mga demonyo na to. Hindi tayo mananahimik hanggat hindi nakakalaya ang bayan natin sa mga corrupt na mga opisyal natin sa gobyerno. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.